Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Coffee shop sa Antipolo na may gay ng libreng gasolina sa mga rider at tricycle driver. Paglubog ng mundo sa lunar horizon o Earthset na kuhanan ng Artemis 2. Bilang ng mga gustong magpari sa bansa, bumaba ayon sa CBCP. Damit ng isang poon sa prosesyon sa Bulacan, binatikos, ginawa umanong fashion show. Parokya sa Malabon naglabas na ng pahayag kaugnay sa umunoy animal cruelty sa isinagawang ritual ng salubong nitong Easter Sunday. At Jerian, Vanis Wood, Vic Cho ng F4 dadalhin sa Pinas ang kanilang F Forever World Tour. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito po ang TNVS. Trending and viral show na kahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story sa tanghaling ito, dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East, ramdam na rin ng mga Pilipino ang krisis, lalo na sa pagdating sa presyo ng mga produktong petrolyo. Kaya naman ilang maliliit na negosyo na mismo ang gumagawa ng inisyatiba para maibsan ang pasanin ng mga motorista. Gaya ng isang coffee shop na ito sa Antipolo City na namigay ng libreng gasolina sa mga rider at tricycle driver. Ang kaganapan sa balita ni Mili Borja. Namahagi ng libreng gasolina ang isang coffee shop na ito sa Antipolo City, Rizal para sa 81 motorcycle riders at tricycle drivers sa isang gasolinahan sa kanilang lugar. Ayon sa The Weekend Coffee, naglaan nito ng tigta 300 piso na fuel assistance para sa mga mapipiling Lalamove at Grab drivers, gayon din sa mga tricycle driver. Isinagawa ang pamimigay sa pamamagitan ng first come first serve na sistema. Una ng target ng grupo na tulungan ng 58 beneficiaries, ngunit nadagdagan ito ng 81 matapos sa mga donasyon mula sa iba pang tumulong. Sa kanilang pahayag, humingi ng paumanhin ng coffee shop sa mga hindi aabot sa ayuda dahil sa limitado yung pondo. Sa kanilang pahayag, humingi ng paumanhin ng coffee shop sa mga hindi aabot sa ayuda dahil sa limitadong pondo at tumaas ang magiging maayos ang pila ng mga tatanggap. Ang inisyatibong ito ay kasabay ng panibagong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, kung saan umakyat na sa 15 sunod na linggo ang pagtaas ng diesel at kerosene, habang 13 linggo naman para sa gasolina. Magugunitang nauna nang nagbigay rin ng parehong tulong ang Don Macchiatos Philippines at Don Lemon Philippines sa mga riders sa Talisay City noong nakaraang buwan. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, isang historic photo ang nakuhanan ng first ever moon mission ng National Aeronautics and Space Administration o NASA simula noong 1972. Ang Artemis 2 crew kasi, kabilang ang first Canadian at first woman na makapupunta sa buwan nakuhanan ng Earthset o paglubog ng ating mundo sa lunar horizon ng ating buwan. Ang nakamamanghang picture mula sa space, panoorin sa report ni Dustin Bayo. Nakuhanan sa unang pagkakataon ng Artemis 2 crew ng National Aeronautics and Space Administration o NASA ang paglubog ng Earth sa lunar horizon ng buwan o ang tinatawag na Earthset. Kabilang ito sa bagong labas na mga litrato ng Artemis 2 crew na siyang kaunaw ng pagbiyay muli ng tao papunta sa ating buwan simula ng Apollo 17 mission noong 1972. Ang Earthset ay nangyayari kung saan ang mundo ay lumulubog sa likod ng crater ng buwan, habang Earthrise naman ang tawag kung ito ay lilitaw mula sa lunar surface. Taong 1968 ang unang nakuha na ng Earthrise at ngayong taon ay nakuha na ng Artemis 2 ang makasaysayang Earthset.
Samantala, ilan pa sa mga huling larawan ng Artemis 2 ay ang solar eclipse, mga impact crater, ancient lava flow at mga fractured surfaces ng ating buwan. Binubuo ang Artemis 2 crew ng mga astronaut na sina Reed Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen, nakaunaw ng Canadian astronaut na makapupunta sa buwan, at si Christina Koch, nakaunaw ng babae naman na tatapak sa buwan. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa iba pang kwento, mula pa noon, nakilala na ang Pilipinas bilang isa sa mga Catholic-centered country sa Asia. Gayong halos 80% ng mga Pinoy ay Katoliko. Gayunpaman, nabahala pa rin ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP na sa kabila ng nasabing datos bumababa naman ang bilang ng mga gustong magpari sa ating bansa. Ang kanilang dahilan alamin sa report ni James Galange. Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga Katoliko sa bansa kung saan umabot na sa halos 74 milyong katao noong 2025 ay siyang pagbaba naman ng bilang ng mga kaparian. Ito ang ikinabahala ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP na mula sa 12,964 noong 2016 ay nasa higit 10,000 na lamang noong nakaraang taon. Ayon sa CBCP, epekto raw ito ng labis sa kakulangan ng mga gustong magpari. Base rin kasi sa pinakahuling datos, isa sa bawat 2,000 Katoliko ang gusto lamang pumasok ng kumbento. Anila, isa sa mga dahilan ng mataas na matrikula para masuporta ng kanilang pag-aaral sa seminaryo, familial obligations at kakulangan sa discernment o ang personal na pagtugon sa tawag ng paglilingkod. Saan problema ito para sa simbahang Katolika upang maisagawa mga kinakailang pastoral obligation? Gayong ayon kay Cardinal Pablo Virgilio David, sa bawat isang pari ay 7,000 parokyano ang hinahawakan nito. Kaya naman paanyaya ng simbahan maging bukas sa pagsali sa kanilang vocation awareness campaign, lalo na sa mga nagdadalawang isip na magpari at higit sa lahat ay ang consistent na pagsisimba. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, prosesyon o fashion show? Yan ang tanong ng mga deboto sa social media matapos mag-viral ang agaw pansing kasuotan ng imahe ni Santa Maria Cleofa sa isang prosesyon sa Bulacan noong nagdaang Semana Santa. Mali na nga raw ang kulay na ginamit, nagmistula pang fashion show ang isinuot na damit sa puon. Ang reaksyon ng netizens at ang paliwanag ng designer, alamin sa report na ito. Mahalagang bahagi ang Semana Santa sa pananampalataya ng mga Katoliko saan mang panig ng mundo. Hudyat ito ng paggunita sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. At isa nga sa mga inaabangan tuwing Biyernes Santo ay ang prosesyon ng iba't ibang mga santo at santa. Kaya naman mabilis ding napuna ang damit ng imahe ni Santa Maria Cleofa sa Bulacan na di umano akma sa okasyon. Ang birhen, sinuotan ng all-black outfit na may magarbong disenyo, ala fashion show. Bagay na mariing kinondena sa social media. Ayon sa isang fashion designer, ang naturang imahe ay maaari lamang bihisa ng kulay lila at itim pero hindi pwedeng purong itim. Dagdag pa nito, isang sagradong bahagi ng Katolikong pananampalataya ang poon kaya't hindi dapat isinasantabi ang mga aspeto ng historical, cultural at religious accuracy. Mahalagaan niya na hindi lamang isaalang-alang ang malikhaing pagpapahayag kundi pati na rin ang espiritual na kahalagahan sa bawat paglalarawan ng sagradong imahe. Sa isang hiwalay na post, dumipensa naman ang designer ng kontrobersyal na kasuotan. Nilikha raw niya ito na may intensyong magdala ng dalamhati, bagay na sumasalamin din sa personal na pagluluksan ng kamarero. Dagdag pa ni JM, hindi layunin ng disenyo na magdulot ng kontrobersiya, kundi maghatid ng mas malalim na kahulugan ang magbukas ng refleksyon at hindi ng negatibong atensyon. May ilan ding sumuporta kay JM na naniniwalang walang mali sa depiksyon ng poon at sa unat sa pulpa lang naman talaga wala naman tayong eksaktong imahe ng bawat santo at santa. Nitong Semana Santa, iba't ibang isyu rin ang lumutang. Gaya ng mga Romano na binihisan na parabang Korean guards mula sa Joseon Dynasty. Gayon din ang paggamit ng buhay na kalapati sa Easter sa lubong ng isang parokya sa Malabon. Sa dami ng isyu na ito,
Saan nga ba talaga ang linya sa pagitan ng sining at debosyon? Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na viral story, naglabas na ng opisyal na pahayag ang pamunuan ng Diocese of Caloocan kaugnay na umunoy animal cruelty na pinahintulutan ng isang parokya sa Malabon sa kasagsagan ng pagdiriwang ng Easter Sunday. Sa video kasi makikitang isang buhay na kalapate na ginamit bilang props para sa ginawang ritual ng salubong. Ang buong kwento panoorin sa report ni Rovic Manuel. Naglabas na ng opisyal na pahayag ang Diocese of Caloocan kaugnay ng kontrobersyal na insidente ng pang-aabuso umano sa isang kalapati na ginamit sa isinagawang ritual ng salubong nitong Easter Sunday sa Malabon City. Yan ay matapos na batikusin ang nag-viral na video ng The Diocesan Shrine and Parish of Immaculate Conception sa Malabon. Makikita sa video ang paglipad ng lobo na may nakataling puting kalapati para maalis ang belo na nakatabing sa imahen ni Birheng Maria. Agad naman itong binatikos ng Philippine Animal Welfare Society o POS at ng ilang animal welfare group at malinaw na isang kaso umano ng animal cruelty. Sa inilabas na pahayag, binigyang diin ng diocese na ang pagpapakita ng debosyon ay nararapat na nakabatay sa malasakit at pananagutan. Ipinaliwanag nila na matagal na umanong tradisyon ng parokya ang paggamit ng buhay na kalapati sa alip na batang nakadamit anghel para sa mas ligtas na alternatibo. Naglabas na rin ng pahayag at humingi ng paumanhin ang mismong parokya sa publiko at kay Bishop Cardinal Pablo Virgilio David sa naturang insidente. Bagamat naroon umano sa event ang kardinal, hindi umano nito nakita ang nangyari sa kalapati at inakalang pinakawalan rin. Ngunit huli na nitong nalaman ang sinapit ng kalapati, bagay na ikinadismaya ng obispo. Mariinding tinutulan ng parokya ang gawain at binigyan diin na nakasasama ito hindi lamang sa buhay ng hayop kundi maging sa kapaligiran, partikular na sa marine life mula sa lobong ginamit. Kaya naman bilang tugon, nagdesisyon ang pamunuan ng simbahan na ititigil na ang nasabing aktibidad sa mga susunod na pagdiriwang at titiyaking isasagawa ang ritual ng may paggalang sa kalikasan at sa may buhay. Nagpasalamat rin ng diocese sa mga nagbigay pansin sa insidente at tiniyak na magpapatupad ng naaayong hakbang para hindi na ito maulit. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, taas kamay sa mga pinakilig at pinaiyak na F4. Ang Meteor Garden stars kasi na sina Jerry Yan, Vic Chow at Vanice Wu ay dadalhin sa Pinas ang kanilang reunion concert. Narito ang report ni Showbiz Angel. Higit 2 dekada man ang nakalipas mula nang unang napanood ang hit Taiwanese drama na Meteor Garden, ibang level pa rin ang kilig kapag F4 ang pag-uusapan. Kaya naman, buhay na buhay ang mga 30, gayon din ang mga 40 kung tawagin matapos i-anunsyong magbabalik sa Pinas ang mga aktor na sina Jerry Yan, Vic Chow at Vanessa Wu. Ito ay bilang bahagi ng kanilang F4 Ever First Road Tour kasama ang lead singer ng Taiwanese band Mayday na si Ashin. Sa ngayon wala pang eksaktong petsa at venue para sa kanilang reunion concert sa bansa. Pero bukod sa Pinas, magpapakilig din ang grupo sa China, Jakarta, Bangkok, Singapore at Kuala Lumpur. Marami namang fans ang nagpahayag na sana kasama raw si Shimen o Kensho, ngunit matatanda ang Disyembre noong nakaraang taon nang kumpirmahin itong hindi siya magiging bahagi ng naturang reunion world tour. Mga gunita na matapos sumatok ang seryeng Meteor Garden, nakabisita na rin noon sa bansa ang F4. Mayroong nagkasama si Vic Chow at Ay de las Alas sa Happy 50 TV concert ng Kapamilya Network. TV interview ni na Vanessa at Ken, gayon din ang yumaong si Barbie Sue kay Queen of All Media, Chris Aquino. At taong 2003 nang mag-courtesy call sa nooy Pangulo na si Gloria Macapagal Arroyo si Jerry Yan sa Palasyo ng Malacanang. Para sa MBC TV Network News, ito po ng Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At yan na po ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo makatulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.